unang pahina ng Aklat ng Pahayag 22. Nais mong markahan ito sa iyong Biblia. Narito, ako'y darating ng mabilis. Ngunit ang totoo, marami sa atin ay nabubuhay na parang ang kanyang kaharian ay malayo pa. Hindi tayo nabubuhay sa isang likas na gising na kalagayan sa katunayan na maaring dumating ng ating Panginoong Hesus anumang oras, na ang pagbabalik ni Hesus ay malapit na. Sinabi ng ating Panginoong Hesus, narito, ako'y darating ng mabilis. At ang gantimpala ay nasa akin upang ibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Kaya't ang nais kong gawin ngayon, mga minamahal na kaibigan, ay gisingin tayo sa kung gaano kalapit ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, dahil binigyan tayo ng ating Panginoong Hesus ng mga palatandaan na magdudulot sa atin ng kaalaman na malapit na ang panahon. Nababasa natin ang marami sa mga ito sa Mateo 24 at sa buong pahina ng salita ng ating Panginoong Diyos, maging ito man ay luma at bagong tipan. Nais kong ipahayag sa inyo ang mga ilan sa mga palatandaan ito na nakikita natin na nagaganap sa kasalukuyan na dapat magdulot sa atin ng kaalaman kung gaano na tayo kalapit. Una, tinanggal na ang moral ng mga absoluto na batay sa nasusulat na salita ng ating Panginoong Diyos at 10 utos mula sa lipunan natin. Inalis na nila ang 10 utos mula sa pag-aari ng publiko. Mas maganda siguro sabihin mula sa pag-aari ng pamahalaan. Alam natin ang lahat ng mga paghihigpit ngayon tungkol sa pagdadala ng anumang uri ng relihiyon sa anumang uri ng politika, ang pagkakahiwalay ng iglesia at estado. At higit pa sa roon, ang kultura na ating kinakabitan ngayon ay tinaboy ng moralidad na nakuha natin mula sa Biblia. At alam ko, ako'y nagsasalita sa mga taong pare-pareho ng pananampalataya. Kaya't ngayon kung tayo ay nanatili sa moralidad na itinakda sa atin sa 10 utos ng salita ng Diyos, tayo ngayon ay tinuturing na parang mga dinosoryo. Tinuturing tayo na hindi na makabago. Tinuturing tayo na hindi na relevant. Tinuturing na tayo ay mas mababa. Mula sa lumang panahon, walang koneksyon at hindi na aayon sa panahon. Inilalayo tayo dahil inalis na ang Diyos sa ating kultura. Ito ay pangunahing palatandaan na malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesus. Nakikita natin ngayon na nagaganap ang pagpapatupad ng mga hula sa Biblia, ang kalituhan tungkol sa pagkakakilanlan sa sexual. Sa simula, nilikha ng ating Panginoon ang tao, lalaki at babae. Hindi tayo nilikha na may mga pronoun na namarkahan na iba sa lalaki o babae. Pero ngayon, may malaking kalituhan sa lipunan. Ang mga tao ay hindi natutukoy ang kanilang pagkakakilanlan batay sa kung paano sila nilikha. Sila ay pumipili kung anong pagkakakilanlan nila sa sexualidad. Ano man ang kanilang mga pisikal na katangian. Ito siyempre ay nagdudulot ng labis-labis na pinsala at kalituhan. At ang kalituhan at kaguluhan ay pangunahing manifestasyon ng kaharian ng kadiliman. Ang kalituhan na ating nakikita sa lipunan ngayon, minamahal kong mga kaibigan, ay bunga ng malapit ng pagdating ng ating Panginoong Diyos, na ang banal na espiritu ay nagsisimula ng umatras upang ang kalaban ay magpatupad ng gulo sa mundo, upang ang Antikristo ay bumangon at inihahanda ang daan para sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Isa sa mga pinakakaibang mga propeta sa Hebreo na makikita sa Lumang Tipan ay si Propetang Daniel. Si Daniel ay nag-usisa sa atin tungkol sa mga palatandaan ng panahon bago dumating ang kaharian ng ating Panginoong Diyos. Sinabi niya sa atin kung ano ang mangyayari sa dulo ng panahon. Isa sa mga bagay na nakita ni Daniel ay ang paglipanag ng impormasyon at kaalaman sa buong mundo. Isipin mo ito, nang buhay si Daniel, mabagal ang mga pangyayari. Ibig kong sabihin, ang mga tao ay nagtutuloy-tuloy na mamuhay sa parehong paraan daan-daang taon. Gumagawa sila ng apoy. Kumakain sila ng kanilang pagkain sa ibabaw ng apoy. Kinukuha nila ang kanilang pagkain mula sa kanilang mga hayop at sa mga gulay at prutas na kanilang itinanim. Oo nga, sa panahon ni Daniel, wala pang mga sistema ng koreo. Lahat ng mga sulat ay maaaring ipadala ng personal na tagapagdala. Pero ibig sabihin, mabagal ang pag-usbong ng kaalaman. Ang mga malalaking pag-unlad sa agham ay pangunahing naganap sa mga nakaraang 200 years. Pero nakita ni Daniel na sa dulo ng panahon, magkakaroon ng malalaking pagbabago sa dami ng impormasyon at kaalaman na tatakip sa mundo.
At syempre, ngayon, maaari mong hanapin sa iyong telepono sa pamamagitan ng pag-google sa internet ang sagot sa halos lahat ng tanong. Hindi mo alam ang sagot sa isang bagay. Paano ito gawin? Di ba't isa-search mo na lang sa iyong telepono? Ang kaalaman ay nasa dulo ng ating mga daliri. At para sa lahat ng kaalaman na ito, nagpapadali ito ng buhay sa maraming paraan. Pero hayaan mo akong itanong ito sa iyo. Mas masaya ba ang lipunan? Maaring mas madali sa maraming paraan. Pero mas masaya ba tayo? Hindi ko iniisip, kundi nakita na ito ni Daniel bago ang kaharian ng Diyos ay tuluyang dumating sa ating mundo. Minamahal ko mga kaibigan, ang kaalaman ay tatakip sa buong mundo at tayo ay namumuhay. Minamahal ko mga kaibigan, sa panahon ng kaalaman. Wala akong oras na talakayin ang marami pang palatandaan ngayon. Pero isa sa pangunahing mga palatandaan na nakikita natin ngayon ay ang katotohanan na binalaan tayo ng ating Panginoon Hesus sa Mateo 24 na sa mga huling araw ay magkakaroon ng maraming peking Kristo at peking guro na magdadala ng marami at ilalayo ang mga mananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. At sinabi ni Jesus na kung maari ay kanilang madadaya pati ang mga hinirang. Nais kong malaman ninyo ngayon na ang mga panahon ng kasulatan na dapat nating paniwalaan ay nasusulat sa salita ng ating Panginoong Diyos. At ang nasusulat na salita ng ating Panginoong Diyos ay nagsasalaysay tungkol sa pagsisisi, kaligtasan mula sa kasalanan. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Bakit? At ang pag-aalay ng ating buhay ng buong buo sa ating Panginoon at Haring si Jesus. Bakit? Dahil malapit na siyang bumalik. Mahal ka niya, minamahal kong kaibigan. At nararapat lamang na tayo ay magpasakop sa Kanya. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos. Kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil sa kaalaman at karunungan na aming pong natamo. Na malapit na po kayong dumating mula pa Panginoon sa panahon ni Daniel ay binabanggit niya na ang patungkol sa aming panahon. Kaya naman Panginoon, ito na ang nararapat na panahon na aming pong isinusurrender ang aming buong pagkatao sa inyo. Tulungan kami Panginoon at gabayan sa lahat ng aming mga ginagawa araw-araw upang sa ganun maging kaaya-aya po kami sa inyong banal na harapan. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.